Si Amaya ay lumisan sa banwa ng mga lumad kasama ng kanyang hukbo. Hindi ko man lang siya nayakap. Mabuhay man ako o mamatay, pagbabayaran niyang lahat. Ano man mangyari sa kaganapang ito, mamamatay muna ako bago ko hayaang may masamang mangyari sa'yo. Kailangan mawala muna sa aking landas ang kanilang tulay. May isang buhay tayong kailangang iligtas. Nararamdaman mo na ba ang lasod sa iyong katawan? Yes. Sapagkat batid ko na ikaw ay isang taksi dahil sa iyong pakikipagkasunduan kay Amaya. Ang away! Huwag siyang pagmasdan sapagkat malapit na siyang bawian ng buhay. Kailangan namin ng iyong tulong. Kailangang maipabatid kay Dato Pulahan ang bili ni Amaya. Ang dato ay may dinaramdam. Saan sila paroroon? Sa puod ng aking iloy. Napaslang na ang dato. Kilamitan. Lumisan siya upang muling makidigma sa aking ina. Tunay ngang napaslang na ang inyong bana, Hara. Sinong pumaslang sa dato? Hindi na yon mahalaga. Ang kabutihan nito ay wala na siya upang hindi siya makasagabal sa ihahanda nating patibong labang kina Amaya. Bakit tayo maghahanda ng patibong laban sa kanya, Hara? Sapagkat napag-alaman namin ng Hara na ang mga kaaway sa pamumuno ng dating punong alabay ay susugod ngayong gabi dito sa ating pood. Kaya mahalaga na hindi malaman ng kahit na sino na si Pulahan ay patay na upang hindi maghinala ang kanyang mga kasapakat. Mananatili siya sa silid hanggat hindi nagaganap ang paglusob nila Amaya. At hindi makakalabas sila Hilway at ang kanyang mga alabay sapagkat nasaksihan nila ang lahat ng naganap. Masusunod, Hara. Ngunit anong ihanda nating patibong laban kay Amaya? Sumunod kayo sa aking silid at doon natin pag-uusapan ang lahat. Amaya, nabigo ang inutusan naming silati na makaharap si Dato Pulahan sapagkat hindi siya tinulutan ni Lamitan sa kadahilanang may sakit daw ang dato. Kung totoong may sakit si Pulahan, naihanda kaya niya ang kanyang mga tauhan upang tayo tulungan? Marahil naman ay hindi niya nakaligtaan yon. At marahil ay handa na sila. Kaya't maaari na nating gawin ang ating pagsalakay ngayong gabi. Huwag na muna sungin. Sapagkat nararamdaman ko na merong hindi magandang nangyayari. Malinaw ang usapan namin ni Pulaan na ngayong gabi tayo sasalakay. At naniniwala ako na kahit may karamdaman siya, haharapin niya ang sino man nakikipagtalastasan sa kanya. At alam niyang ipapabatid natin sa kanya na ngayon tayo sasalakay. Kaya't nangangamba ako na may dahilan kung bakit hindi niya hinarap si Lati. Paano natin mapatutunayan ang kutob mo, Amay? At kung sakali man na totoong may masamang nangyari kay Pulahan, anong gagawin natin? Amaya, sa kapatutungo. Sandali lamang ako. Sino-sino ang mga mandirigmang nakasama ni Pulahan na pumaroon sa puod nila Amaya? Namumukhaan niyo ba silang lahat? Nakikilala niyo ba ang bawat isa sa kanila? Sila aming mga mandirigma, Hara. Kaya oo, kilala namin silang lahat. Kung ganon, tipunin niyo silang lahat. Ibig ko silang makausap. Gadang, ihanda mo rin ang ating mga mandirigma. Nais ko silang makausap. Tipunin niyo silang lahat sa harap ng aking balay ngayon din. Masusunod, Hara. Kailangan paghandaan natin ang pagdating nila Amaya ngayong gabi. Tipunin niyo ang lahat ng taong bayan at dalhin sila sa harap ng aking balay ngayon din. Ano ba talaga ang inihahanda niyong patibong laban kay Amaya, Hara? Hindi mo na kailangan malaman, Apo. Manood ka na lamang sa mga magaganap ngayong gabi. Ginoo, nandito na lahat ng mandirigma sa banuang ito. Makinig kayong lahat. Anumang saglit ay papalao tayo upang sundan ang aking mga kapanalig sa puod ni Lamitan. Napag-alaman namin ni Dat Upulahan na mamayang gabi ay may sasalakay ng mga kaaway dito sa ating puod. Kaya ibig ko na kayong lahat ay maghanda sa kanilang pagdating. Ganyan din ang sinabi sa amin ng aming dato. Pagkat may digmaan nga raw magaganap ngayong gabi. Kayo pala mga mandirigmang unang nautusan ng aking bana. Ngunit ipinagtapat niya ba sa inyo kung sino ang inyong kakalabanin? Hindi, Hara. Ipabatid niya raw yun sa dadang sandali. Kung ganon, dumating na ang takdang sandaling iyon. Nais kong malaman ninyo na ang binabanggit na kaaway ng aking bana ay walang iba kundi si Amaya.
at sa kanya kayo makikidigma. Sa mga sandaling ito ay maaaring nandun na si Amaya. Kung kaya't susugod tayo upang tulungan sila sa kanilang pinaglalaban. Nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sandata at mga sarili sa paparating na susunod na digmaan. Nagakamatayan! 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 Ngunit nasaan ang aming dato? Bakit hindi niya kami hinaharap? Ang ating dato ay may karamdaman. Kaya ang Hara, ang kanyang pinagkatiwalaan, makipagtalastasan sa inyo. Ano mga ipag-uutos ng ating Hara ay may paspas ng ating dato. Kaya susundin nating lahat, si Hara lamitan. Salamat, Sandik. Ibig kong ihanda ninyo ang inyong mga sandata. Ibig kong ihanda ninyo ang buong puot. Sapagkat ngayong gabi, dadanak muli ang dugo. Ngunit hindi ang dugo natin ang bubuhos sa lupa ng pood na ito, kundi ang dugo ng mga kaaway sa pangunguna ni Amaya. Nagakamatayan! 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 Bakit, Hara? May nararamdaman akong kaaway. Ipinababatid sa akin yon ng aking panagang. Hara, walang ibang tao rito kundi tayo lamang. Ngunit nararamdaman ito ng aking panagang. Ang kaaway ay narito lamang kanina. Nararamdaman kong lumbay ng iloy ng aking binabantayan. Batid kong hanggang ngayon nag-aalala kayo kay Amaya. Sa kanilang dalawa ni Binayaan. Sa aking dalawang pinakamamahal na mga anak. Hayaan mong yakapin kita upang masawata ang iyong pag-aalala. Maraming salamat, Kapid. Ngunit mawawala na lamang ang aking pag-aalala kapag nalaman kong makakauwi ng ligtas si Amaya at si Binayaan. Dama ko ang pag-aalinlangan sa iyo. Ikaw ay isang umalagad. Ang isang umalagad ay may malawak na kaalaman sa mga bagay na hindi pa nagaganap. Kaya't maglahad ka sa akin. Makakauwi nga ba ng ligtas si Amaya at si Binayaan? Huwag mo akong tanungin, Dalaang. Lalo't hindi ka handa sa aking magiging kasagutan. Kung gayoy, may masamang mangyayari sa aking mga anak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Isa sa dalawang magiging ligtas. Ngunit ang isa, hindi papala rin. Sino sa kanila ang makakauwi ng ligtas? Si Binayaan ba o si Amaya? Mahabaging laon. Mahabaging mga liwanag. Hindi natin dapat tinulutan si Amaya na pumasok sa pood mag-isa. Nag-aalala ako. Maaari siyang mapahamak. Hindi mo na kailangang alalahanin pa ang pinuno ng lumad. Narito na siya. Amaya, anong nangyari sa iyong pagparoon sa pood? Tulad ni Lati, nabigo rin akong makita at makausap si Dato Pulaan. Kailalang tumitindi ang aking kutob na merong hindi ka nais-nais na nagaganap sa kanila. Ngayong batid kong naghahanda na silamitan sa kanyang hukbo sa pagsalakay natin ngayong gabi.
Kung gano'n ay batid na nilamitan ang tungkol sa ating paglusob. Hindi makabubuti kung ipagpapatuloy natin ang pagsalakay, gayong alam nila ang ating pagdating. Ang maipapayo ko, ipagpaliban natin ang pakikidigma nang sa gayon ay malansin natin si Lamitan. Hindi dati, Girong. Sapagkat hindi ko sasayangin ang mga sandaling ito. Sapagkat batid ko araw man o gabi naghahanda sila laban sa atin. Kaya nakapagpasya na ako na susugod tayo. Ngunit Amaya, ikaw na rin ang nagwika na naghahanda si Lamitan sa ating pagdatal sa pood ngayong gabi. Ngayong gabi ang alam nila, kaya susugod tayo ngayon. Magbabago ang sandali ng ating pagsalakay? Susugod tayo habang naghahanda sila. Upang sa ganun ay magulat sila. Tulad ng ating napag-usapan ay ganun pa rin. Maghihiwa-hiwalay tayo kasama ang ating pangkat. Kaya handa nyo na sila, susugod tayo. Masusunod, Amaya. Pumasok kayo sa bakuran! Magsinig sa kayo, madali! Sulong! Asawa ko! Ano ang nagaganap? Bakit niyo dinadala ang asawa at anak ko? Pagkat ito ang pinag-uutos ni Hara Lamitan. Ano ang kailangan ng Hara? Huwag na kayong magtanong! Ililikas ang inyong mga kaanak upang huwag madamay sa gagawing pagsalakay ng mga kaaway. Kaya tumayo kayo! At paghandaan ang pagdating ng mga kalaban! Sulong! Sinabi nang umayo na kayo! Hintayin niyo ang aming ukpo! Ano ba tinatayo niyo dito? Sulong! Magsinigas sa kayo, madali! Kung hindi kayo dumating kanina, sana'y hindi kayo nakulong sa silid na ito kasama ang bangkay ng aking taksil na bana. Ngunit ang aking ipinagtataka ay kung bakit kayo naparito sa aking balay. Sapagkat nais ng matandang babaylan na magbigay ng babala sa dato. Dahil hindi pa man nagaganap ay batid na ni Oray Hilway ang mangyayaring pagpaslang sa dato. Ako'y lubhang humahanga sa kapangyarihan ng mga babaylan. May matang makakita ng mga pangyayaring magaganap pa lamang. Kahit ang aking tinutukoy na babaylan ay tinakasan na ng bait. Pagmasdan mo ko, Hilway, sapagkat ikaw ang aking pinatutungkulan. Batid ko na hindi lamang ang kamatayan ni Pulahan ang iyong nakita. Kaya magwika ka. Ano ang magaganap ngayong gabi? Sino sa amin ni Amaya ang magtatagumpay? Dito tayo maghihintay ng hudyat ni Amaya. Kaya't huwag kayong gagawa ng ingay upang hindi nila tayo marinig. Wala akong nakikita kundi ang takot sa iyong mga mata. Bakit, babae? Nararamdaman mo na rin ba ang iyong nalalapit na kamatayan? Ako ay pinangangalagaan ni Malandok. Kaya natitiyak ko na hindi niya ako hahayaang mamatay. Si Malandok ay isa lamang sa maraming diwata. Kung kapanalig mong isa, paano naman ang higit na marami pa? Babae, makinig ka sa akin. Sapagkat ako man ay nararamdaman kong malapit ka nang mawala. Kaya kaiingat ka. Hara, nasa labas na ang taong bayan na inyong pinasundo. Hinihintay na nila kayo. Ngayon, hindi lamang ang iyong mga matang puno ng takot. 10 ng iyong kulay ay namumutla. Takot na takot ka nga. Manahimik ka! Apong tayo na. Haharapin ko ang taong bayan. Ikaw man ay isa sa malapit ng maglaho.
Magbigay galang sa Hara! Batid kong kayo'y nagtataka kung bakit kayo ay tinipon dito sa labas ng aking balay. At marami pa sa inyo ang tinitipon ngayon ng mga mandirigma upang magtungo rito. Sapagkat napag-alaman ko na mayroon na namang isang pananalakay ang magaganap ngayong gabi dito sa ating puod. Kaya kayo dinala rito ay upang kayo ay mapangalagaan. At upang ako ay mapangalagaan nyo rin. Kaya walang sino man ang maaaring lumisan sa bakurang ito simula sa sandaling ito. At ang sino mang magtangkang tumakas ay walang awang papaslangin ng mga mandirigmang naririto. Kaya kung nais nyo pang mabuhay, susundin ninyo ako. Malinaw ba? Maliwanag. Hara Lamitan. Magtungo ka sa piitan ni Mantal at dalhin mo sa akin ang aking kapatid, Apong. Ngayon din, Hara. Kayong duha, sumama kayo. Maya! Hindi ikaw ang papaslang sa akin. Hindi ang isang tulad mo ang kikitil ng aking buhay. Mga kasama! Sumama ka sa akin. Saan mo ako dadalhin? Kanino pa din sa iyong kapatid pagkat ikaw yung kanyang pinapatawag? Mga kaaway! Hangad ko ang mabilis mong paglalakbay sa sulat upang doon ay manahimik na ang iyong dungan. Ikaw ang dapat mangamba sapagkat nalalapit na ang iyong wakas. Naganap na. Ano na, Tay? Ang kamatayan ng tampalasang babay lang hindi karapat-dapat. Sapagkat katulad ni Angaway, ang kanyang hininga ay nagpaalam na. Ikaw ang kapid ni Umbo Amaya. Ako nga. Ano ang iyong kailangan, Alonsina? Sino kay Umbo Amaya at Umbo Binayaan ang binanggit mo kay Dadadalaang na mapapaslang sa digmaan? Malalaman mo rin. Si Umbo Amaya ba? Siya ba? Hindi si Amaya o si Binayaan ang dapat mong alalahanin, Alonsina. Pagkat hindi lamang isa sa kanilang dalawa ang mapapaslang. Kung hindi mayroon pa. Sino? Abay? Abay, sagutin mo ko! Abay! Abay! Sino ang inyong kasama sa pagsalakay? Nasaan sila? Wala kang makukuhang sagot sa akin, Mandirigma. Kailanman hindi ko ipagkakanulo ang mga kasama ko. Kung gayon, wala na akong kailangan pa sa'yo!
Sina. Baba? Sina. Alaman ako. Baba, hindi ka maaari mapahamak. Baba, nangako ka sa akin na magbabalik ka. Baba, huwag mo akong biguin. Baba! 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 Tayo nang ligilin na pod! Pagkat may kutob ako, may iba pang kapanalig ang pangkat na ito! Lamitan! Bakit ikaw lamang ang pumarito? Nasaan ang aking inutusan? Nasaan si Apong? Wala na si Apong. Pinaslang siya ni Sungil. Sungil? Ang ibig mo bang sabihin ay nandito na sa puod ang hukbo nila, Amaya? Kung si Sungil ay kaanib ng pangkat ni Amaya, tama ka. Narito na sila at lumulusob na sila sa puod. Amaya! Mabuti naman nakikilala mo ako. Nasa sila sa pulaan. Hindi kita masasagot sa ngayon. Pagkat narito na ang mga papaslang sa'yo! Pag ikaw ay aking napatunay nagsisinungaling, masasaktan ka sa akin, Mantal. Nagsasabi ako ng katotohanan. Narito na ang mga kaaway mo. Totoo ang kanyang sinambit, Hara. Narito na nga si Amaya sa ating puod. At kasalukuyan siya ngayon nakipaglaban sa iba pa nating hukbo. Ano pa ang hinihintay mo? Patunugin mo ang hudyat nang mabatid ng lahat ng ating mandirigma! Ngayon na! Miriam! Lara, sa aking palagay ay kailangan na natin tumakas. Ihanda ang bangkat na ito pagka tayo ay... Walang tatakas! Walang aalis! Kaya pagbutihan ninyo ang pagbabantay sa paligid ng balay ng inyong pinuno! Gani! Ibinibigay ko sa iyo ang pagpapasya sa susunod nating hakbang. Tayo ay susugod sa balay ng huwad na pinuno si Lamitan. Kayo na lamang natitirang hukbo. Kaya kung ako sa inyo, ibaba niyo na ang inyong mga kampilan upang wala nang dugong dumanak pa rito sa puod. Walang sino man sa kanila ang magbababa ng sandata. Handa kaming lumaban upang maipagtanggol ang aking puod. At lahat kami ay handang mamatay nang hindi sumusuko sa inyo.